Okay guys, isa na baling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong koro-koro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa pinag-uusapan o post po. Bukod po doon sa issue ng hiwalayan mga kalingap ay marami din pong mga buzzers na sumasawsaw. Ultimong mga walang kinalaman, mga magulang po na walang kinalaman po sa isyung hiwalayan po ng Rochelle ay nadadawit na po mga kalingap. Pero hindi po yan ang ating pong pinakapaksa ngayong araw na ito mga kalingap, kundi ito po yung post po mismo ni Ruel of Malalag, kung saan po makikita po ninyo dyan sa ating monitor ang pagmumukha po ng isang dakilang guro. Dakila, pero dakilang tanga. Hindi natin masabing bobo mga kalingap dahil pag sinabi nating bobo, wala naman po sigurong guro na bobo. Okay, pati nga po ako ay isang guro, pero ayaw ko naman din po na tawagin po ang aking kapwa guro na isang bobo, kundi siguro mas maiging tanga. Pero pag sinabing tanga, mga kalingap, ay parang bobo na rin po yun, mga kalingap, hindi ba? Pag sinabi kong tanga, siguro ay hindi niya iniisip ang kanya pong ikokomento, hindi niya iniisip ang kanyang sasabihin, ibinubulalas o inilalabas niya po yung kanyang sasabihin na hindi po niya pinag-iisipan po ng maigi. So yun po siguro yung ating ibig sabihin sa pag sinabi nating tangang guro. Okay, nakita po ninyo dyan sa ating monitor ang pagmumukha po ng isang guro, kung saan po ay nakapagbitaw po ng salita na itong si Dodong Ruel ay kinakarma. Kinakarma po. Bakit kinakarma po ang isang Ruel of Malalag? Bakit po nasabi po itong guro na ito na itong si Ruel of Malalag ay kinakarma? Ano ba ang nagawa po sa iyo ng isang Ruel of Malalag at sinasabi mong kinakarma na? Wala po mismo kay Ruel o si Dodong Ruel mga kalingap ay may post po siya doon na sinasabi na sabihin karma ang nangyari sa amin. Yung tinutukoy po niyang nangyari po sa kanila mga kalingap ay ito yung sumadsad po sa putikan ang kanila pong sinasakyan. So nakikita po ninyo sa ating monitor ay ang kalagayan po o yung sinuong po nilang putikan o ang kinasubsuban ng kanila pong sasakyan mga kalingap. So sinabi daw po itong yan, teacher na yan mga kalingap, at mayroon pang kasama po dyan na babae. Sa amin, sasabihin karma ang nangyari sa amin dahil sa palaging subsub sa putikan. Hindi po ganyan dapat magsalita ang professional teacher. Okay, so yung teacher po yung kanina mga kalingap. Pero sabi niya, quote and open and close parenthesis, sabi po ni Dodong ay hindi ko po nilalakat ng mga teacher. Okay, so hindi nilalakat po. Ito lang ay address lamang po diyan sa particular na guro kung saan siya ay nagsabi na kinakarma na daw po si Dodong Ruel. Be mindful and choose understanding over impulse. Okay, sabi niya, pinapaalalahanan na dapat po ay choose or piliin ang magpag-unawa instead na yung nararamdaman po. So siguro ito mga kalingap, kaya sinasabi itong guro na ito na kinakarma na po itong si Dodong Ruel ay dahil po doon sa issue po ng kanila pong paghihiwalay ni Rachel. Hindi po ba mga kalingap? Alam nyo, wala tayong pakialam. Talagang nangyayari. Maski sino man pong magjowa ay nangyayari talaga ang hiwalayan, lalo na po kung mayroon silang hindi pinagkakaintindihan. Nangyayari maski nga sa mag-asawang matagal na pong
mag-asawa mga kalinga, pagka mayroon pong issue na hindi na po nila ma-resolve, ay humahantong po sila sa hiwalayan. So, dapat sabi natin dito ay intindihin kaysa naman dun sa ating nararamdaman. Okay, alam naman natin na marami sa inyong mga taga-suporta, mga fanatic supporters ng Rochelle na nasasaktan kasi gusto po ninyo ay sila hanggang sa dulo. Sila po ang magkatuluyan. Pero anong magagawa natin kung mayroon po silang naging problema na hindi natin alam kung ano ang pinapunot dulo ng problema? Yun lang po mga naririnig po ninyo mga kalingap ay yung mga rason na mga rason lang na ibinigay po ng mga kapareho po nating sumasausaw sa problema. Hindi po ba? Wala tayong mismo doon sa sitwasyon at wala po tayong karapatan na manghusga sa bawat panig, bawat panig sapagkat hindi natin alam kung ano ang totoo. So, sa aking palagay, itong guro na nagsasabi ng karma mga kalingap ay ito ay masasabi natin na solid racial supporter. Hindi po niya sinusuportahan yung tandem or yung love team or yung dalawa, kundi ito lamang po ay kay Rachel. Okay? So ano naman kaya ang feeling mo kung halimbawa, ang feeling po ng guro na ito, ano naman po ang iyong mararamdaman? Kung halimbawa, itong si Rachel ay habang naglalakad, habang siya po ay naglalakad ay nabagsakan po ng buko at siya po ay nadisgrasya. O kung hindi ba masakit ang iyong mararamdaman kung magsabi rin po ng mga taga-suporta po ni Ruel na itong si Rachel ay kinakarma din? O halimbawa naman po ay ikaw mismo naguro ka, ikaw ay papasok sa iyong station, sa iyong paaralan. Okay, habang ikaw ay papasok, baka ikaw ay nagko-commute, ikay sumakasakay ng tricycle. Papaano kung naplatan at natanggal yung gulong ng iyong tricycle na sinasakyan at napasubsob at pati rin ikaw ay sumubsob? Hindi ba masakit din na tanggapin na ikaw ay mapagsabihan na karma mo na yan kasi nilait mo itong si Ruel o Malalag. Kaya alalahanin natin mga kalingap na ang disgrasya ay disgrasya. Kagaya po itong nangyari po kina Ruel. Kagustuhan ba nila na sila po ay mapasubsob sa putikan? Alam po naman natin na tag-ulan po riyan at sila po ay maski umuulan ay sila ay nagmimisyon. So wag natin pong iidamay. Kung ano man po yung kanila pong pinagdadaanan na dalawa, ay wag na kayong mikisali. Wag nang tingnan niyo po yung edad mo, tingnan mo po yung itsura mo bilang isang guro ka, hindi lamang bilang isang guro. Ikaw ay sa palagay ko ay may edad na rin, bilang isang nakatatanda, dapat alam mo yung tama o mali, alam mong ano yung mga salita na piliin ang mga salitang iyong binibitawan o iyong kinukomento. Kung nasaktan ka dahil sa paniwala mo ay nagrabyado ang iyong iniidolo, ay magdahan-dahan ka bilang isang nakatatanda. Dapat ikaw pa po nga ang magbigay ng advice sa dalawa na sila po ay maging civil sa bawat isa. Dahil dyan, mga kalingap, ay itong si Ruel ay pinaalalahanan itong gurong ito. At ako rin ay magkikisali sa pagpapaalala sa iyo ang mga sinumpaan po natin. Ang dapat nalalaman po ng isang guro bago pumasok sa teaching profession ay ito yung parating sinasabi na ito ay nasa sa book ng civil service. Ito ay sa Code of Ethics. Ano po ang sinasabi ng Code of Ethics for Professional Teachers under Republic Act number 7836. Okay, ito ang sinasabi. Sa Article 3, the teacher and the community.
community. Ano po yung sinasabi ng community? Pag sinabi natin community, hindi lamang po yung aralan na yung kinabibilangan, kundi yung community, yung pamayanan sa labas po ng iyong paaralan. That a teacher shall uphold the dignity and reputation of individual. Uphold. Siguro naman po, alam na alam po ninyo yung kung anong ibig sabihin ng uphold. Ng dignidad at reputasyon ng isang tao o isang individual. Kagaya itong ginagawa mo, parang sinisiraan mo yung reputasyon ni Dodong Ruel, parang sinasabi mong kinarma dahil po sa ginawa niya po kay Rachel Morales. A teacher must avoid actions or statements that could damage the honor and standing of others. Avoid actions. Okay, sabi niya, avoid actions. Ano ba to? Avoid actions or statements. Statements that could damage the honor or standing of others. Ano po yung avoid actions? Iwasan ang mga salita o mga pagkilos na nakaka-damage sa honor ng isang tao. Okay. Sa Article 3 ay Article 11. Okay, sa Article 11 naman po mga kalingap, the teacher as a person, bilang isang tao, ang isang guro. A teacher is expected to maintain high standards. Hindi sinabing standards lamang, kundi high standards, mataas na antas ng moralidad at professional conduct of all time. At all times. Pag sinabing sa lahat ng panahon, hindi lamang sa isang partikular na panahon, kundi sa bawat oras, bawat panahon, ay dapat ay ikaw ay mataas yung antas ng iyong moralidad. Ano ba pag sinabing moralidad? Alam naman po ninyo siguro yung moralidad. A teacher should be mindful of words and action. Napapalalahanan daw sa kung anong sinasabi po ninyo at anong ikinikilos ninyo as they serve as role models. Kayo dapat po ang pinanggagayahan ng mga tao na nakakakita sa inyo, sa inyong community. Sa inyong community, ibig sabihin, sa inyong paaralan. Ikaw dapat ay role model ng iyong pong mga estudyante o iyong mga learners. At siyempre, sa labas ng iyong paaralan, yung mga tao o mga kapitbahay po natin, dapat ay maayos pa rin yung ikinikilos natin at saka yung pananalita natin, hindi yung maayos pa rin po yung ating mga sinasabi na hindi upang tayo ay tignan po tayo ng naaayon sa ating profession. Alam po naman natin na itong ating mga kababayan ay mataas po ang pagtingin po sa guro. Pero pag ganito naman po yung guro, mga kalingap, ay nawawala po ang paggalang po ng ating kapwa nang dahil din po sa iginagawi po natin, nang dahil din po sa mga sinasabi at ikinikilos po natin. Kaya dapat ay at all times ay nasa atin dapat yung pagiging guro. Sa lahat ng oras ay i-observe po natin yung ating pagiging guro. Ngayon, itong sinasabi mo, naku, may kalalagyan ka, Madam Guro. Itong guro na ito, para bagang hindi nararapat sa iyo yung iyong uniforme bilang isang guro. May kalalagyan ka at dapat hindi tayo nakikisali sa mga ganitong mga usapin, lalo na dito sa social media. Ngayon, sa panahon na ito ay napakadali ng
gumawa ng pamamaraan at upang panagutan mo kung ano yung sinasabi mo dito na karmahin itong kinakarma na itong si Ruel o Malalag. Napakadali po itong magawan ng paraan at ikaw ay mahahanap po at ikaw ay magawan po ng isang aksyon. Magawan ka pa ng aksyon na nararapat doon sa iyong sinasabi. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa ating pong pananalita, sa ating pong ginagawa. Lalo na nga po, wala tayong karapatan mikisali. Pwede tayong mikisali sa tismisan at magbigay tayo ng opinion, pero ito yung opinion na hindi nakakapanira ng ating kapwa. Kagaya po itong issue kung saan ay sila po ay hiwalay at kayo po ay nasaktan po ng bawat isa, huwag tayong maging bias. Huwag tayong maging bias na iisa lamang po yung ating iniintindi. Isa lang po yung punto na gusto po nating intindihin. Wala tayo sa kanila pong lugar. Hindi natin po sila nakakasalamuha personally. Kayo po ay mga tagahanga lamang na nagbabase lamang po tayo sa mga nakikita po natin sa kanila at naririnig po natin sa kanila. Wala tayong karapatan humusga kung sino ang may sala sa kanilang dalawa. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob. At siyempre, sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction video na ating gagawin. Muli, isa pang magpalang araw, gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.